Anong magbabaho? Ano yung cellphone ni Jul? Bago pa lang sugod, mga finish na.
Magandang gabi po sa lahat. At salamat po at muli makakapag-aral tayo ng salita ng Panginoon, rightly divided. At alam kong ako rin nasabik kasi kahapon wala tayo Monday night, wala tayong program kahapon. Kaya alam ko na excited tayo ngayon na makapagpatuloy nating pag-aaral ng ating Bible, King James Bible. Dito po nakasulat yung mga instructions para sa atin ngayon, Romans to Philemon. At kaya nga po, habang may panahon, habang tayo po ay dito pa sa mundo na ito, wala pang rapture, alam ko pong kaligayahan natin masaya tayong patuloy na nagbabasa, nag-aaral ng mga salita ng Panginoon from instructions to Israel, to His covenanted people, to the nation Israel, from time past, so Genesis until Acts 7, yan po mga instructions para sa kanila. At para naman po sa atin, sa panahon ito ng dispensation of the grace of God, alam po naman natin lahat na yung instruction sa atin ay sinulat po ng ating mahal na Apostol Paul, ang inappoint po ng ating Panginoong Hesukristo na magiging apostol po para sa atin ng mga Gentiles sa panahon ito ng dispensation of the grace of God. At salamat din po na mababasa at maka-learn din po tayo sa mga instruction ng Panginoon sa panahon after the rapture na tinatawag na ages to come, yung panahon na future pa po. Ngunit mababasa na natin yung mga mangyayari sa panahon na yon. Umpisa po sa Hebrews, yung ang pagdating na ni Jesus Christ na magiging high priest na siya sa kingdom at magiging King of Kings. Andiyan po, makita natin sa Book of Hebrews yung mga panahon na yun after the rapture. At makikita po natin yung sulat ni James din po doon sa instruction niya sa mga
brethren niya na mga Jews after the rapture sa tribulation period po. At tulad din po ni Peter, makikita natin yung instruction niya sa mga members ng Little Flock nung church sa Jerusalem na nag-scatter all over the world, nung time na yung panahon nila at saka sa time ng mangyayari po sa ages to come, sa time ng tribulation period. Kaya po yung team diyan ni Peter, makikita mo po na endurance kasi po mag-experience po sila ng tinatawag na tribulation period. Kagaya din po ng sinulat yan ni John. Okay? Ni John at saka ni Jude, hanggang ni John din po sa Book of Revelation. So napakaganda po ng Bible talaga kung ating pag-aralan. Lalo na ngayon na napakadaling maintindihan dahil po marunong na tayo mag-rightly divide. Pero alam ko po nung panahon, kahit na ako nakaranas po ako nung panahon na yun, nang nasa denomination ako, yes, noong una, ang bilis kong matapos agad ng Bible nung bago pa ako sa denomination, from Catholic, napunta ako sa denomination. Ang bilis kong matapos ng pagbasa yung from Genesis to Revelation, ilang beses. Pero talagang alam mo, sasabihin ko ng ang totoo, wala talaga akong naintindihan. Kasi nga, ang gulo, magulo talaga ang Bible pag hindi natin mabasa ng rightly divided, dispensational Bible study, at ma-rightly divide natin mabuti. Kasi nga naguguluhan ka. Sabi doon kay Abraham, kailangan lahat ng male circumcise. Pagdating naman dito sa kay Paul, sabihin wala na neither circumcision, neither uncircumcision. Kaya magtataka ka nga, di ba? Kung nabasa mo sa Mateo, Jesus Christ died for many. His death was a ransom for many. Pag nabasa mo naman sa Timothy, his death his death is ransom for all. Kaya nga maguguluhan ka talaga hanggang dumating yung panahon na parang hindi ko maintindihan at saka napakagulo at saka parang hindi umiipikto yung Bible na kasi nga nakakalito kung basahin mo. Ngunit na matuto na tayo mag-rightly divide, alam na natin yung instruction ng Panginoon para sa atin, ay napakaliwanag po pala ng Bible. So, sa muli, kumusta po kayo? Magandang gabi sa lahat, sa mga kapatid that are online, sa mga friends po namin, at sa mga makakapanood po after this program. Ito po yung Iloilo Dispensation of Grace Bible Church. At andito po tayo sa 7040 7th Street, Lawaan Village, Balantang, Haro. Yan po ay yung lugar ng ating fellowship kung saan yung mga RD dito, Mid-Acts 9 RD, members of the Body of Christ ay nag-fellowship every Sunday. Bakit every Sunday? Wala namang sinasabi sa Bible na dapat talaga Sunday, pero ginagawa natin yun kasi yan yung time na wala tayong trabaho at makapag-isa po tayo physically, congregationally, ay makapag aral po tayo ng salita ng Panginoon. Then, ngayong gabi po, yung ating pag-aaralan ay yung tayo ba can members of the church, the body of Christ, also be witnesses of Jesus Christ, Pwede ba tayo magiging witnesses? Kasi po alam naman natin na sa akin for 30 years na naging baptist po ako, yan po yung paniniwala natin na tayo po ay mga witnesses. Kasi yan nga po ang naipipreach sa atin, madidinig natin sa ating mga pastors, sa mga leaders ng mga denomination. Sa akin po, yung denomination ko dati, Baptist, Talagang hindi po ako umalis sa Baptist for so many years, 30 years. Dahil alam ko po noon, ang pagkakaalam ko na yun ang nagtuturo ng kaligtasan, ng totoong mga doctrines,
Pero nang after maka-rightly divide na po tayo, nakikita po natin na yan pala ang pinakadelikado na grupo, no, na church. Kasi ah konting-konti po ang makikita nating pinakamalapit sa pinakatotoo, kumbaga nga. Kaya nga napakadelikado. Kasi maraming naniwala na yan ang totoo. Hindi kagaya ng mga ibang mga denominations like ng mga saksi ni Jehovah, no? Jehovah, na alam naman natin kagad na malayong-malayo. Kagaya ng mga Seventh Day Adventist, alam naman natin na hindi naman yung pagkain ng makakaligtas. Kaya madali mo kagad ma-identify na hindi. Pero pag dating po sa Baptist, medyo mahirapan ka ma-identify kung totoo ba ito o hindi. Kaya nga, yan ang pinakadelikado. Kasi nga po, kung hindi ka marunong rightly divide ng salita ng Panginoon, masasabi mo ngang ito nga, para ito na nga yung tama. Okay? No? So, sa muli, sa mga kaibigan namin that are online, at yung mga kaibigan pa rin namin na makapanood after this program, no? Mga replay ng video, ang pamamaraan lang po ngayon kung paano maligtas ang isang tao ay sa pamamagitan lamang ng wala kang gagawin, kundi mananampalataya lamang na si Jesus Christ ay namatay, bayad ng iyong kasalanan, at siya po ay inilibing at nabuhay muli sa pangatlong araw upang kayo po ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Yan po ang tinatawag na Gospel of Christ. Romans chapter 1 verse 16. Yan din po yung tinatawag na Gospel ni Apostol Paul sa Romans chapter 2 verse 16. Yan po yung only Gospel na sinasabi ni Apostol Paul sa Galatians chapter 1 verse 8. At yan po yung tinatawag na Gospel of the Dispensation of the Grace of God sa Acts chapter 20 verse 24. At yan po ay nilinaw ni Paul kung ano yan. At yan po ang isinulat niya diyan po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4 na si Jesus Christ po ay namatay, bayad po ng ating mga kasalanan, at siya po ay inilibing, ngunit nabuhay po siya, bumangon po siya galing sa libingan sa ikatlong araw upang bigyan po tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? So, before po tayo mag-dive in po sa ating study, gusto ko lang po umpisa po tayo sa pagdasal. Ama na banal, sa muli po,